i-flex ko lang sa inyo yung aking ilaw. Yan yung LED light. Pero pag gagamitan ko siya ng LED light combination ng LED light saka fog light. Yan. Liwanag. Masarap siyang i-long drive kasi kita mo yung highway. Papatayin ko yung headlight natin. Yan. Yan yung fog light lang. So, nandito tayo sa subdivision, patayin natin muna yung fog light. Yan. Pag ganito palang umaga guys, ang ginagawa ko ay malamig naman. Tips lang para makapagtipid ng krudo. So, ang ginagawa ko ay turn off ko lang yung aircon. Then konting bukas lang ng bintana. Para fresh air pa rin. Hindi puro laging aircon. Aircon sa gabi, aircon sa umaga. So dito pala sa amin sa likod, ang daming puno. Kaya kada umaga dito ako nadaan. Yan. Prefer ko kasing ng fresh air bago pumasok. Yan, daming puno. Yan. Daming puno dito guys. Yan. So ang tip dito, buksan nyo lahat ng bintana para yung hangin sa inyong sasakyan ay mapalitan din naman ng fresh air. Saka makalanghap kayo ng fresh air, ano? Yan. Dito sa Kabuyaw, mga idol, napakaliwanag. Yan o. Kahit patayin ko yung ilaw ko, ayan o, turn off ang ilaw niyan, pero ang liwanag. Salamat sa ating mayor, Dennis Hain. You're the best. Wala po palang pasok ang Laguna. So expected natin walang traffic. Yan guys, so napakaliwanag ng Kabuyaw. Diba? Dito kahit walang bahay, nilagyan ni Mayor ng street light. Yan, diba? Liwanag. Kita nyo sa left and right na yung puno. Yan. Protect environment. Magtanim lang tayo ng mga puno, no? Daily routine po natin from Monday to Friday. Gigising, papasok, yan, uuwi, then dadaan pa siya. Parang dito na umiikot ang mundo natin, no? Kaya kung may time, rest day, gumala, mamasyal kayo. Nasa National Highway na po tayo. Una lang po mga puno, pero tingnan natin dito guys. Ang daming motor. Nakakatakot. Pero masarap ang motor kasi nagmumotor din ako. Kaya lang kasi pag nakamotor ka, dapat for safety alam mo yung four wheel. Ayan, kagaya nito, pedestrian lane, mag-slow down ka, di ba? Ayan, galing ni Kuya, oh. Nag-slow down. Liwanag ng Kabuyaw, di ba? Ayan, oh, dinaig ang Maynila. Liwanag. Sorry, madilim po dito sa loob. Wala yung ilaw.
pasok, trabaho. Akala ko dati pag nasa Laguna ka, ang gising mga 7, 6. Hindi rin pala. Yung iba nagising na mga 3:30, 4 o'clock para makapasok, mag-prepare ng pagkain, ng mga ticketing para pagpasok ng school. Same din pala sa probinsya. Kasi nung kami nagbubukid, gising na po ako ng mga 4:30, magkakape na. Then pag maliwanag na, bubukid na. Yan. Napakaliwanag ng ng Cabuyao City. Later ko compare natin yung boundary ng Cabuyao City sa Calamba City. Kita nyo yan, napakaliwanag ng Cabuyao. So let's find out sa boundary ng Cabuyao at Calamba. Yan. Dito napakaliwanag. So tingnan nyo guys, maliwanag ang buhay. Thank you Mayor Dennis Hain, pagpapailaw. At least dito nakikita yung tax namin. Pailaw, pabigas ni Mayor, pag-grocery. Kahit hindi Christmas, may pabigas si Mayor dito, pag-grocery. Saan ka pa, diba? Ang kan pala dito sa Cabuyao, lahat po nabibigyan. Mayaman, mahirap, lahat po nabibigyan. Ayan, nandito na po tayo sa may boundary ng Cabuyao at Calamba. Ayan, ito ay Calamba na po ito. Pakalamba na. Ayan. Meron, ayan. Ayun, meron na rin palang street light dito sa Calamba, no? Maliwanag na rin. So thank you Mayor Ross. Same na rin sa Cabuyao, maliwanag na. Oh, very good Mayor. I'm so proud of you. Pero mas paliwanag pa rin ang Cabuyao. I love Cabuyao. Yan, diba? Yan. So we are here in San Cristobal. Dito po pala yung URC. Nung bata kasi ako, nasa probinsya ako. Kwento lang guys, no? Ang URC kasi meron sa amin, Universal Robina Corporation. Pagawaan ng mga, doon kasi yung mga dinadala yung mga, ano ba mga to? Mga sugar, to? Mga, ano pa Tagalog to? Sugar cane. Sugar cane. Tubo yun. Doon daw po yata pagawaan sa amin ng mga candy. Hindi ko lang alam, kahit sa province ako, wala akong idea. Candy, asukal, parang gano'n yan. Pero may kwentong kalye dati, kay Robina, yung hindi ko alam totoo. Doon daw nakatira. So, that is kwento lang naman. Ayan guys, so nasa Calamba tayo, San Cristobal, going to checkpoint. Maliwanag naman po dito. Yan. Maliwanag ba talaga? Oo nga. Daming street light, left and right. Both side meron. Thank you Mayor. I love you so much. No? Our beloved Mayor ng Calamba. Naalala ko tong tulay na to dati nung nasira way back, ano ba yun, 2021. Lalakad ka hanggang checkpoint, hanggang Calamba. Pwede mag-tricycle. Guys, ito pala yung checkpoint sinasabi nila, pero walang nagche-checkpoint dito ng mga police or mga CTMO. Checkpoint lang talagang pangalan. Hindi ko lang alam anong history bakit checkpoint yung tinawag. Pero pag titignan mo, intersection dito. Yan. Going to Calamba, Bayan, then going to Mayapa, Canlubang, Mayapain Canlubang. Then going to Perpetual.
Perpetual. Then I remember dati nung una ako pumunta ng pangalawa yata una. Kasama ko si sino ba yun dati? Si Luke Erickson. Shout out sa'yo, paring Luke. Kala ko nasa checkpoint na kami, bumaba pala kami sa Pasiano. Lampas ng Perpetual. So no choice kami, naglakad na lang hanggang checkpoint. Then sumakay kami ng jeep. Checkpoint to San Cristobal. Mas malapit pa yung nung naglakad kami malayo, pero sumakay kami ng jeep from checkpoint to San Cristobal, napakalapit lang pala. So, siyempre first time na pumunta ng Laguna. I think first time na mag-commute pala, sorry to say. First time na mag-commute kasi dati sumabay kami sa kuya namin dati. So, ito po yung Calamba. Dito medyo maliwanag din naman dito sa may Pasiano. Yan. Walang pasok nga guys kasi walang traffic. Walang mga estudyanteng naglalakad sa gilid ng daan. So today is Monday, walang pasok mga chikiting. Siguro mag-aral na lang kayo, ano? Much better mag-aral, huwag nang lumabas. Although wala namang ulan dito. Signal number 5 pala ang Cagayan, ano? Batanes Group of Island, Babuyan. Then southern part, northern part ng Santa Ana. Ito. Pagbibigyan mo na to pag ganito kasi defensive driving. Kung diniretso ko yon, may tendency na magbangga at kami ng dalawa. So, as a part of defensive driving, pagbigyan mo na. Ilang seconds lang naman yung nawala, di ba? Approximately mga 5 seconds. Maliit na bagay. Kaysa naman mabangga ka. Both parties, kagaya itong mga tao na to, hindi sila tumatawid sa tamang tawiran. Ito lang tamang tawiran, no, di ba? Maybe mga 20 hakbang. Ayaw na lang pumunta dito. So doon mo makikita yung discipline ng tao sa Pilipinas. Pero pag nasa ibang bansa ka, grabe, ano, bawal tumawid sa hindi tawiran. Isipin nyo kaya mga kapwa Pilipino, lagi tayo nasa ibang bansa. Siguro yung discipline natin, wow, bawal magparada dito, bawal tumawid dito, bawal mag-pick up dito ng pasahero. Napakaganda, guys. I don't think so na kaya natin, siguro step by step. For example, recommendation ba kayo para ma-improve? Mag-iigpit pa si barangay. Implement niya yung tamang tawiran, tamang babaan at sakayan ng mga tao. Ang problema pala dito guys, comparing sa ibang bansa, just like sa Bahrain, meron po silang tamang babaan at sakayan doon. Kaya lang, ang pagkakaiba natin, doon po kasi meron silang space para pag-pick upan ng sasakyan. Then limited time only. Mga 5 seconds, ano? I don't think, hindi ko lang matandaan 5 seconds or 10 seconds, gano'n. Pero pag titignan ko kasi sa Pilipinas, mahirap diyang implement yung tamang babayan at sakayan. Kasi kahit naman ako, ilalagay ko yung kalagayan ko sa jeepney driver, diba? Paano ko susundin ang tamang babayan at sakayan? Unang-una, wala namang space, so no choice, magpaparada ako sa gilid, sa highway mismo, di ba? Nakakaya naman yung mga
nasa likuran ko, magkukos ng traffic. Diba? Kaya lang, we don't have choice. Kung tayo yung driver, kailan nating magsimikap, kailangan nating kumita para sa ating pamilya. So, saludo pa rin ako sa kanila kasi lumalaban sila ng patas, ano? Hindi sila na, wala corruption na nangyayari. So, ito na naman tayo, corruption. Naniniwala ba kayo guys na DPWH lang may corruption? I don't think so. Bureau of Customs, walang corruption. Bureau of Customs, BIR. Siguro malaki. Ang maganda kasi ang fan sa Bureau of Customs, malaki ang pera. Kasi mga product natin galing sa ibang bansa, dumadaan pa yan sa Bureau of Customs. May napanood lang akong vlog ni Senator Tulfo, yung mga smuggling na karne. So nung chinek nila, hindi dumaan yata sa Bureau of Customs. Hindi ko lang alam paano ba yun nakalusot. Hindi na nila sa daungan ng barko. Paano ba nagbabantay ang Bureau of Customs? Kasi we understand na kukunti lang yung manpower nila. For example, ako mayroon akong barko. Ang may Bureau of Customs sa Manila lang, pwede ko pa siyang idaong sa Batangas Port. Doon ba merong mga Bureau of Customs na may equip? So kanya-kanyang paraan po yan para makapag-smuggling. So guys, almost 17 minutes travel time natin from Cabuyao to Turbina exit. Yan. From Mayapa exit going to Turbina, wala pong bayad dito ang toll gate. Zero toll fee. Tingnan nyo mamaya. Yan. So tingnan nyo yung fee niya, Ano, zero. 54900. Ang galing naman ni SMC. Hindi ko lang alam bakit zero dito. Calculated na ba yan sa kwan? Paano ba? From Santo Tomas going to Calamba, or Calamba going to Turbina going to Silang exit, or going to Manila, kasama na yan, computed na. Anyway, take na lang tayo at zero yung toll fee natin kada umaga, then hapon is 25. Adventure. Grabe ang sales ngayon ng sasakyan, ano? Number 1 pa rin yung Toyota. Walang makahigit o makakalampas sa Toyota, sales ng Toyota. Then top 2, our beloved Mitsubishi. Kaya nag-adventure ako eh. Nasa top 2 siya. Although second hand. Kasi ako guys, kwento ko lang, mga sasakyan ko kasi wala pa akong brand yung sasakyan except sa motor ko, no? Number 1, hindi ko afford yung bumili ng brand new. Yung mag-cash then yung mag-monthly. Kasi siguro afford naman, kaya lang may mga priority tayo, just like pag-aaral ng mga kids. So yun po yung priority natin. Kasi
Kasi yung pag-aaral nila andyan lang, andyan yun. Pag napalampas sila sa age, medyo tatamarin na sila. Pero yung sasakyan, kahit matanda ka, pwede ka lang bumili ng brand new. Pero yung pag-aaral kasi, hindi pwedeng pagpaliban. So, priority ko, pag-aaral ng mga kids ko. That's why I bought second hand. Pero ito second hand is kapitbahay lang natin. That's why komportable akong bilhin. Documents issue for sure 100% walang issue, diba? Makina 100% walang issue. Body siyempre ginagamit araw-araw, mga kasgasan, naarawan, sisira. Then one of the factor sa aming subdivision ay maraming bata, wala kaming sariling garahe. Yan po ang kadahilanan bakit di ako nag-brand new. So, masakit po sa bulsa din po yung, kahit sabihin mo na nagmamantli ka ng, kumuha ka ng sedan, nasa 17k monthly, almost 60 months 60 months kong bayaran. So hindi ko kaya. So may priority din kasi ako dati. Bahay, almost binayaran ko ng 3 months. So thanks God, nakuha ko yung titulo. Nasa akin na po titulo. 3 years ago nakuha ko na, then niloan ko lang sa bangko yun. So meron pa rin akong target after graduation ng mga anak ko, no? Kailangan ko rin mabayaran ng isang bahay para pag laki nila, mag-asawa sila, wala na silang minamonthly. Ang problema na nila kuryente, tubig, then pagkain din. Malaking tulong din kasi yung magmamonthly ka ng bahay, ibabawas sa sahod mo, lalo na sa mga baguhan magtatrabaho, mga fresh grad, tapos may monthly ka agad ng almost 6,000, 7,000. Napakahirap guys, no? So malaking tulong po yun. Bye guys, see you tomorrow. Bye bye, happy Monday.